Issue lang ba sa Estados Unidos yung problema ni Congressman Erwin Tulfo kaya siya binabanatan? O dahil ba siya ay kandidato ni Pangulong Marcos ngayong papalapit ng eleksyon dahil sa Mayo magkakaroon tayo ng midterm election? Kasi si former Secretary, now Congressman Erwin Tulfo ay kandidato ni Pangulong Marcos dun sa coalition ng iba-ibang political party. So, yun ba yun? Or dahil siya ay number 1? Yung dalawa bang yan ang dahilan? Opisyal na kandidato ng Malacanang, pangalawa ay number 1 sa mga survey, sa kahit anong survey, noong nakaraang taon. Yun ba ang dahilan ng mga batikos na nangyayari? Or talaga bang lehitimo yung issue tungkol doon sa Estados Unidos? Matapos aminin na aking tinalakay na dito sa ating mga channel na siya ay nag-TNT, yung tago ng tago sa Amerika, para makapagtrabaho raw at mapakain at mapag-aral ang kanyang mga anak. Alam niyang kwento ng TNT ng mga Pilipinong nag-TNT, hindi lang sa Amerika kung hindi sa ibang mga bansa kung saan sila nandoon. Mahirap talaga ang TNT. Yung bang pagiging TNT or pagpeke o ng mga dokumento kung paano siya naging legal sa Amerika ng mga panahong yon, 1980 siya nagsimula yan, 1986, na kinukwento ngayon ni Congressman Tulfo, hindi pa ba matatanggap yon o ayaw talagang tanggapin ng mga bumabatikos na yung iba ay mga pro-Duterte bumabatikos sa kanila, yung iba naman hindi ko alam kung ano ang tunay na kailang grupo at ano ang motibo. Ako naman nagtatanong lang. Dahil itong aking pong channel na ito, gusto ko yung makadagdag ako ng impormasyon sa pagtalakay, sa aking opinion, analysis at interpretation at mga pagtatanong. Ano talaga ang tunay na motibo ninyo? Yung bang pag-amin ni Tulfo na siya ay nag-TNT sa Amerika ay isang malaking kasalanan? Na ngayon siya ay kandidatong ng administrasyon o number 1 sa mga survey? Yung bang sinasabing ginawa niyang pagbabago ng kanyang pangalan ay isang isyong napakalaki sa isang kandidato? Kaya tinatanong ko lang kayo. Okay? Malaya po kayo makapag-comment dyan. Okay. Ang COMELEC kasi wala naman hong sinasabi ngayon until now na kung ano ang kinaharap at ginawa ni Congressman Tulfo ay magiging ground para sa disqualification. Unang-una, wala naman yatang nag-file ng disqualification before COMELEC laban kay Congressman Tulfo. Wala naman ako nababalitaan pa. Yung bang mga nangyari sa Amerika nung siya mag-try na magpumasok ng Amerika at magtrabaho ron, ground ba yon para disqualification before COMELEC? Yan ho yung tanong. Okay? Kasi kung ground yun, dapat may mag-file. Kung wala naman, wali-wala yan. Kasi ang paninindigan ng COMELEC ngayon, legal na kandidato si Congressman Tulfo dahil kasi siya ay registered voters. Siya ay nasa tamang edad. Siya ay marunong bumasa at sumulat. At siya ay Pilipino. Yun lang naman talaga ang qualification sa pagpapile ng Certificate of Candidacy, lalo na sa national position. Meron bang nilabag si Tulfo sa COMELEC law at mga policy before Certificate of Candidacy para siya ay ma-disqualified? Yun ang tanong natin. So, di ba? Hindi natin alam kung ano talaga. Kasi ang COMELEC nagsabi na, anong ground para disqualified? Sa Amerika naman pala siya nagkaroon ng problema, hindi naman dito sa Pilipinas. At yung pag-amin naman kung bakit niya nagawa yan dahil nga sa parabang mahirap, talaga napakahirap po magtumira sa ibang bansa kung wala kang kompletong dokumento, undocumented. Talaga magti-TNT ka kung gusto mong isalba ang pamilya mo. Kung pagkain, pagpapaaral ng anak, talagang gagawa ka ng lahat ng paraan. Yun po yun. O baka naman may grupo na natatakot sa mga Tulfo. Alam bakit? Kasi kung masusunod itong mga survey, kaya sabi ko, kung masusunod yung mga survey, baka nga maging 3 ang Tulfo dyan sa Senado after election sa Mayo. Di ba? At pag yan ay nagsabay-sabay na sila'y
3 senador. Abay, medyo malaking pundasyon yan kung ang plano, kung meron man. Hindi ko alam na kung meron sila na plano o anong gagawin sa 2028. Mabigat na ang dating nun. Kaya ngayon, ating pong suriin sino at anong grupo yung mga bumabatikos. Hindi ko po pinagtatanggol si Tulfo. Sinasabi ko lang kung ano yung nangyayari ngayon. Binibigyan ko kayo ng impormasyon kung ano nangyayari at malaya din kayo makapag-isip kung anong grupo at sino at anong layunin ng mga ayaw tumigil para batikusin. Kaya nga binigyan ko na kayo ng impormasyon. Dahil ba number 1 sa survey? Dahil ba siya ay na kandidato ni Pangulong Marcos? Gusto sirain ang candidacy dahil kandidato ng Pangulong Marcos? Ayaw nila maging senador? O baka nga magiging tinik sa kanila ang mga Tulfo pagdating ng presidential election sa May sa 2028. Kasi nga pag naging 3, abay, ibalaking bentahe niya. Pag naging 3 ang Tulfo sa Senado. Hindi biro yun. So yun po. Ano inyong masasabi niya? Doon sa mga dahilan, posibleng dahilan ng pag-iingay ng iba. Binanggit ko na po, mamimili na lang kayo kung ano inyong pananaw dyan. O maliban kung meron man, na kayo nakikitang kakaiba, di pwede po rin yung sabihin para naman madinig at para naman mabasa ng mga nasa comment section. Kasi ang aking pagtalakay dito, kasama lagi yung kayong mga viewers, kayong mga subscriber na nagko-comment at nagko-comment kayo, nababasa ng Malacanang, nababasa ng mga tao. So nakakadagdag tayo ng informasyon. Yun naman ang purpose natin. Walang personal, issue lang. Kung ano yung mga ibang idea ang pinanguhugutan kung bakit nangyayari ito. Or baka naman, isa pa, baka naman dahil nga sa mag-i-eleksyon, alam mo naman natin, pag mag-i-eleksyon, lahat ng issue binubutas, lahat ng issue tinatalakay, maaaring may halong inggit o may halong paninira talaga. Di ba? Kasi sumagot na po si Erwin Tulfo sa kanyang programa doon sa Channel 4 at radio at television. Hindi niya itinago yung mga nangyari na kanyang pinagdaanan. So, yung iba sa halip na intindihin or maawa doon sa nangyari kasi napakahirap na mag-TNT, binabatikos pa. At sinasabing lalo daw hong nagpahirap, lalo daw hong nagpasama yung paliwanag ni Congressman Erwin Tulfo. So, tingnan natin kung ano po ang kahinat niya. Kung walang magpapail ng disqualification sa COMELEC, baliwala yan. Kung hindi naman disqualified ng COMELEC ang lahat ng isyong ito, paano may disqualified kung walang complainant? Wala rin yan. Kasi nga, inuulit ko, 100% Pilipino na. Pilipino si Erwin Tulfo. Yung qualification na napakasimple, edad, marunong bumasa at sumulat, registered voters, dahil Pilipino nga, pasado, approve yun sa COMELEC. Wala namang ibang basihan at wala namang ibang batas na gagamitin ng COMELEC para i-disqualify ng isang kandidato. Hindi lang si Tulfo, kung meron, halimbawa paglabag sa early campaign o kung ano man, mga violation, wala pa yun. Dahil kasi hindi pa naman campaign period. Masalimot din ito. Ano ang motibo nila? Gusto nilang idamay si Pangulong Marcos? Naiinggit lang sila? Or baka tinik pagdating ng 2028 presidential election sa mga taong may plano sa pampanguluhan? Ayun, pwede ho kayo mag-comment dyan.